Guys, may nailabas na news na nagsasabi na ang burden of proof na daw ay malilipat na sa mga banks in case na magkaroon ng hacking or tipong scamming. So, ibig bang sabihin na to, ligtas na tayo as a customer at hindi na tayo mangangamba sa mga funds natin? Well, yan ang pag-uusapan natin at kaklaruhin natin. So, samahan niyo ako, sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, right from the start, if you read this headline, mukhang matutuwa ka talaga. But meron akong take dito na sa tingin ko ay more on publicity lang naman to until such time na magkaroon ng defined rules talaga or what na klarong-klaro sa lahat ng mga customers. So, basahin muna natin itong report coming from Manila Bulletin. Okay, sabi dito, no more blaming OTPs. Banks now forced to reimburse victims of online account fraud. O, diba? If you read that with face value, parang sinasabi na, uy, secured na ang pera natin sa mga fraud. Pero, later i-explain natin yan. Okay. Victims of certain unauthorized digital transaction in the country could soon see their money returned as banks and e-wallet providers face new potential obligation to reimburse account holders following the expiration of the fraud prevention deadline. 1 year since the Anti-Financial Account Scamming Act or AFASA took effect, the Philippine National Police has filed more than 500 cases against fraudsters and scammers, the BSP said. Okay, so ito ang sabi ni BSP. If a depositor or bank client becomes a victim of an authorized transaction because the bank failed to comply with the requirements of AFASA, the bank will bear the consequence of that non-compliance. Figueroa said. These include full restitution, meaning the bank may be ordered to reimburse the depositor for full amount lost. The shift in liability places a heavier burden of proof on financial institutions, ending the era when banks could easily deflect responsibility by blaming the client negligence for one-time password security breaches. Under the AFASA, banks are now mandated to implement multi-factor authentication, particularly for complex and high-value transactions. Lastly, under AFASA, banks are required to temporarily hold disputed transaction if they suspect any irregular activity. That is how powerful the law is. You no longer have to wait for PNP to file a case before funds can be frozen. Okay, para sa full article, you may read it under this website. Okay, so let's discuss. So basically, yung AFASA law or yung Anti-Financial Account Scamming Act ay na-signed as law since last year pa. And then nagkaroon ng implementing rules and regulation and binigyan ng palugit ang mga banks and financial institution under BSP to comply with the implementing rules, regulation, and the law. Ibig sabihin nito, like for example, nung unang na-news yan, sinabihan yung mga banks and financial institution under BSP na to get away from the normal SMS OTP. Yun nga yung nagawa natin ng video na kailangan daw na server-side authentication na, tapos yung iba dyan, nag-in-app OTP, which makikita naman talaga natin na halos lahat na ngayon ay nag-shift na from the conventional SMS OTP to an in-app OTP. Thus, ito yung nakikita ng banks na way to get away from that conventional SMS OTP. So, sabi dito, if in case daw na ang depositor ay may dispute or unauthorized transaction, basically, ang burden of proof ngayon ay malilipat na sa banks if hindi sila nag-implement ng security features following the implementing rules and regulation ng AFASA law. Hindi necessarily agad-agad itong headline na to na magre-reimburse ang mga banks ng mga online fraud transaction. Basically, it would still syempre undergo investigation and only such time na i-reimburse ka kapag hindi naging compliant ang isang bank or financial institution under BSP to implement tighter security. But now, nakikita naman natin na halos lahat na talaga ay nag-shift away na from SMS OTP. Pero ito lang yung take ko dito. Ano ba pinaprevent natin dito? Kasi meron pa rin siyang OTP. Ang pinagkaiba na nga lang niya, hindi galing sa SMS. Galing naman siya sa app mismo. So, siguro ang na-eliminate lang ng paglipat sa in-app OTP ay yung pagpapadala ng mga scammers ng mga links
So, iniisip natin na Official galing kay GCash or official galing kay BDO, kay BPI, yung text na yon na may link, so on and so forth, i-click natin, etc. etc. na mag-generate ng OTP, lalagay mo doon, thus mahahack ka nga. Pero paano kung hindi naman yun yung way ng scamming nila? What if na-compromise yung account number mo, so on and so forth, tapos magbabayad sila online, magpapadala ng OTP sa'yo through your app? Eh di ba usually kapag magbabayad ka sa isang online transaction, i-enter mo yung card mo, tapos biglang lalabas ng OTP sa inyong app. Eh, paano kung ang ginawa nilang scamming is yung tumatawag sa phone, di ba? Tapos, may pinadala po diyang OTP, so on and so forth, di ba? Buhay pa rin yung modus operandi na ginagamit yung phone na tipong bank teller sila, etc. etc. At mind you guys, meron pa rin talagang nahuhulog sa ganitong modus operandi. Yung sasabihin nila na, I-upgrade po namin ang inyong credit card to Platinum, meron lang pong OTP na ipapadala sa inyo. paano kung yun ang ginawa nila? So, naibigay mo pa rin yung OTP. So, nandun pa rin talaga yung responsibility ng customer in safeguarding and protecting the OTPs. Mapa, SMS yan or in-app. So, working pa rin talaga yung ganung modus operandi. So in that sense ba, pag na-scam ka ng ganun at yung bank ay nakalipat na sa AFASA, ibig sabihin i-reimburse ka pa rin ng bank? Well, hindi ko alam. So, iyan ang isang butas dito sa implementation nila ng in-app OTP. Sa tingin ko yung paglalabas ng in-app OTP, dapat pinipair din yan sa notification. Na tipong, kunyari, kahit sabihin mong nakuha ng scammer yung OTP, tapos in-enter nila, para mag-go through yung transaction, magme-message pa yan sa'yo sa app kung ikaw ba nag-transact dito sa merchant na to with that amount. And if you click yes, then magpuproceed yung transaction. And if you click no, then maka-cancel yung transaction. So, makwento ko lang merong ganitong feature si BDO. Si BDO, if I remember it correctly, I'm not sure kung effective pa to ngayon, pero what I remember last year yata o last 2 years ago, when I tried to transfer funds using BDO online, nagkakaroon ng SMS message si BDO na kailangan ko daw mag-reply ng yes kung ako yung nag-transact ng amount na yon. So alam niyo yon, hindi lang isang beses yung security, parang 2 beses na confirmation. Medyo hassle nga lang yon kung nagmamadali ka, pero I think that's one effective way dun sa multi-factor authentication. So I'm not sure how it goes later on sa mga dispute in terms of unauthorized transaction. But yeah, please hold your horses. Once na makabasa kayo ng ganitong headline, hindi siya automatic. Yan, kailangan yung basahing maigi, kailangan yung intindihin para malaman nyo yung details about it. So, for our question of the day, sa tingin nyo ba, by shifting to an in-app OTP, masesecure na ang inyong mga pera online and mababawasan na ang scamming na nangyayari? Ano sa tingin nyo? Well, i-comment yan sa comment section sa baba for our monthly giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Kael Avellano at Kael Avellano 1966. Ang sabi po niya, yes, I have Maribac, Maya, as well as CIMB para diversify ang investment and savings account. Pa-shoutout po sa mga ka-workmates ko dito sa DSFH, Jeddah, and 2 Undali family sa Zamboanga City. Thank you, Sir Pat. Kay Kael Avellano, shoutout po sa inyo and shoutout din po dyan sa mga katrabaho niya sa DSFH, Jeddah, at saka sa pamilya niya sa Undali family sa Zamboanga City. Shoutout po sa inyo. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!